Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Puria, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, gabay ng kaliwan ng galing ng Santa Maria. Mula sa issue nating nakalap ay hindi sa issue ng New Year Resolution 2024 at Happy New Year na rin sa inyong lahat o maligong bagong taon. Maligong bagong taon sa lahat o Happy New Year 2024. Ngayong bagong taon 2024 ay ating likumin o limiin ang ating positive and negative deeds sa buong 2023 at magsagawa ng bagong plano at pagbabago sa ating perspective in life o magkaroon nito kung wala tayo. Yan. So ito yung ating tinunghayang topic ngayon, yung ating selebrasyon ng bagong taon at saka ito ang ating New Year resolution na ating ginagawa tuwing year end o magbabagong taon. Yan. At ito may pwedeng gawin anytime kung tayo ay time to time na tayo ay kailangan natin tingnan yung ating buhay at pagpapatuloy. Kaya nga, ito ang ating sinabi na tingnan natin yung ating positive negative sa taong 2023 and our perspective in the future na ating dapat gawin. So, ano ba ang ating New Year resolution for 2024? Tingnan muna natin ang ating nagawa at ginawa buong 2023. Ano ba ang negatibo dito at positibo na dapat nating baguhin o ituloy. Kung wala tayong pangarap sa buhay o mga plano, ay dapat magkaroon tayo nito upang may goal tayo sa ating buhay na ating dapat marating sa ating buhay at taon-taon may uusad ba o nagawa ka dito o wala kang goal sa buhay. So yan. Ano ba yung ating resolution ngayon 2024 at tingnan natin kung ano yung ating naging positibo at negatibo sa ating pamumuhay ng 2023. So, tayo ba ay may naging usad dito? So, tingnan natin mabuti yan kung ano yung naging usad ng ating pamumuhay. Tayo ba ay may narating o wala? O tayo ba ay mayroong naging goal sa ating buhay? At wala, magkaroon tayo ng goal. At limiting mabuti yung ating nakaraan ng 2024, yung 2023 para mayroon tayong resolution na gagawin para sa buong 2024 and the coming years pa. O gaano ang perspective mo sa buhay. So ang The Critics Promotion ay mariing nagsasaboses ng konstruktibong kritisismo at opinyon at konsultasyon sa isyong ito na ating tunghayan ating natunghayan ng New Year Resolution 2024. Sa ating nabanggit, dapat may goal tayo sa buhay o perspective na ating dapat makamit in a year to a span of time. Kaya dapat meron tayong goal sa buhay na ating dapat makamit sa loob ng isang taon or mga darating pang taon. Halimbawa, gusto nating mag-aral, so 4 years. And then, dito sa taong 2023, nakausad ba tayo ng isang taon o ano ang naabot natin sa ating pag-aaral for the, halimbawa, may pangarap tayo for a 4-year course. Nagawa ba natin na maipasa natin yung first year, halimbawa, second year, doon sa ating pag-uusap. Ngayon, kung hindi natin nagawa, ano yung failure? Tingnan natin at para malaman na, tingnan natin mabuti kung saan tayo nag-fail, bakit tayo maaaring nagkaroon tayo ng problema sa pag-aaral. So ating ituwid kung ano pagkakamali at pag-ibayuhin kung ano dapat natin idagdag para makamit natin yung pag-usad natin for the pangarap natin na makatapos ng pag-aaral. Yan, mga bagay na yan at iba't ibang mga bagay na negative and to positive. Ngayon kung tayo ay mayroong narating, ipagpatuloy natin yung ating mga halimbawa sa pag-aaral naka-first year ka na. So, mag-second year ka ngayon 2024. So, narating mo yan. So, pag-ibayuhin mo pa para mas lalo mong magawa sa susunod na taon.
At sa taong 2023, nakamit ba ang goal mo sa buhay o hindi? Kung oo, ipagpatuloy ang mga gawain nagbibigay sa atin ng good results. At kung hindi naman, ay dapat baguhin ang estratehiya sa buhay o ating plano at akbangin sa ating pamumuhay sa pagtahak ng kinabukasan. So, doon sa goal natin, kung tayo ayun, kagaya nabanggit nga natin, kung nakamit, pagpatuloy, pag-ibayuhin pa. Ngayon, kung hindi natin nakamit, magbabago tayo ng strategy para ma-achieve natin yung ating, halimbawa, pag-aaral nga, o halimbawa, pagpapamilya, o halimbawa, pagtrabaho, yung mga ganyan mga bagay, or negosyo. So, kung nagkakaroon tayo ng problema, kinakailangan, meron tayong solusyon para tingnan natin mabuti kung saan tayo nagkukulang para mapuna natin, o mabago natin. So sa ganyan, sa next year, yung ating try, maaaring nag-boom at tayo ay ma-achieve natin yung ating perspective. Na halimbawa, kung pag-aaral, maka-first year ka na kung bumagsak ka sa first year mo. Or kung may negosyo ka, medyo gewang, so madadagdagan sa next year. Ngayon, kung nagtagumpay, patuloy mo pa pang-ibayuhin para lalo ka pang lumago yung negosyo mo at makatulong ka. So mga ganun mga bagay. So iba pa na mga nagagawa natin sa buhay, kung tayo ay mabisyo, halimbawa, kung mabisyo tayo, iwasan na natin yan. Kung nagkasakit ka, mabisyo ka, nagkasakit ka. So ngayon, ang gagawin mo, iwasan mo rin yung bisyo para hindi ka na magkasakit. Ngayon, 2024. Kung ganyan ang nangyayari sa'yo sa loob ng 2024, yan yung resolution mo. Kung pumayat ka, kung nauubusan ng pera, kung gastador ka, marami ka na pera, nagkautang ka. So, iwasan mo na yung paggasta ng sobra na hindi ayon sa iyong sweldo, lalo na wala ka pang kinikita. Tapos utang ka ng utang, wala ka nang mambayad. O utang ka ng utang, kulang naman yung sinusweldo mo. So, dapat babalansin mo. So, budget, kinakailangan matuto tayong mag-budget, di ba? Mga ganun mga bagay. So, ba't iba mga ating mga goal at pamumuhay na dapat nating do's and don'ts. Yan. At kung laging payroll sa buhay may dapat kang babago sa iyong kinakbangin, kailangan tingnan mo ang positive nga at negative outlook at maging priority ang siyang nagbibigay ng mabuting bagay sa iyong mga pangarap o gawain sa buhay. Kaya kung nagpipil ka, so lagi mo titingnan yung positive negative para yung goal mo marating mo. Kasi magbabago ka ng strategy, hindi puro iyon ang yun. Kasi kung purong iyon ang iyon, lagi ka lalagap ako doon sa style mo na yun. Kaya dapat magbabago ka ng style kapag hindi mo siya makamit dun sa style na yun, sa iyong bangin. Para bang, yun nga, kung halimbawa, sa goal mo na kung may bisyo ka, hindi mo nakakamit dahil sa bisyo mo, tanggalin mo yung bisyo mo para makamit mo yan, mga ganun mga bagay. Or else, mali yung bangin na ginagawa mo. So, ano-anong negative ang dapat tanggalin sa buhay? Yan, bisyo. Yan ang negative na dapat tanggalin sa buhay, lalo na may family ka, may family ka na, maging lalaki ka o maging babae ka, dapat tatanggalin mo yung bisyo. Yan yung mga negative na hindi makabubuti sa atin. Yang ang sobrang pagugol ng salapi sa sobra sa kinikita o nagre-resulta ng negative sa yung budget, sobrang paggasta, mga negative things yan. Bagay kailangan baguhin yan upang hindi mag-negative sa budget, nagre-resulta ng pag-utang ng marami. So kung basta ng ayon sa budget o mag-budget ng ang isang mahusay na bangin sa financial status, lalo na sa family, kaya na mag-budgeting ka para makausad ka naman. So ilan naman yan sa negatibo na dapat natin baguhin. So yung positive and perspective ay kagaya ng gumagasta ng ayon sa budget na no bisyo. So good health, magtrabaho at magsikap sa mga estudyante, magsikap na mag-aral at huwag pabayaan ito at na magkaroon ng tagumpay. Yan. So maraming nasasayang na oras at mga dapat mabuting nangyayari sa atin kung marunong tayong magplano ng mabuti at maglimit sa buhay. Yan. Higit sa lahat ay manalig sa ng lubos sa Panginoon Diyos at Kristo Jesus
at Espiritu Santo at Mother Mary. Sa gayon ay may gabay sa mabuting hakbangin at mararating ang nais o goal sa tulong ng ating Panginoon Diyos. Hindi lamang tayo dapat aasa sa ating kakayanan o talino, kung kaya't may faith at malaking pananalig ang magkasama lagi yan sa faith and deeds. So hindi lamang talino o yung ating kakayanan ng ating asal, kundi yung ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan. So marami sa atin ang nagsasabi na magbabago na siya, subalit hindi naman ginagawa. So gawing seryoso ang ating dapat marating sa buhay upang makamit ito. So dapat maging seryoso tayo para makamit. Kung may New Year resolution ka, gagawin mo. Pilitin ika nga sa buhay, pakikibaka ito at gawin mo na manalo ka palagi doon sa perspective mo. So muli, magbagong buhay na ang mga naliligaw ng landas o nagugumon sa paggawa ng hindi mabuti, lalo na ito ay paglabag sa batas at hindi makadiyos na gawain. Huwag nating taksahin ang mga oras na magagawa nating mabuti. May panahon para sa pagpapaunlad at material, at may panahon para sa pagbibigay ng wine up sa sarili, at may panahon sa lahat ng bagay at hindi walang panahon sa mga bagay-bagay yan. So muli, magbagong buhay na yung mga naliligaw ng landas, kaya mag-New Year resolution kayo para tahakin nyo yung mabuting buhay sa gabay ng ating banal na Panginoon. So yun, muli ay Happy New Year sa inyong lahat at God bless you all at stay good, stay safe at keep faith. Yan. Maganda nga po sa inyo lahat at God bless you all.